Mukhang papalitan na ng Barangay Ginebra itong si Tony Bishop pagkatapos silang matalo kagabi dito sa San Miguel Beer. Natambakan pa nga itong Barangay Ginebra at mabuti na lamang nakahabol sila sa pamamagitan ng kanilang mga second stringers katulad nila Umbubere, Pesumal, itong si Ralph Gu at yung iba pa nilang mga players. 20 points ang na-score nitong si Tony Bishop. Pero ang naging problema dyan, nakita natin yung mga local players din ng Ginebra nag-struggle. Partikular na itong sila Stan Hardinger, si Ann Misi. Pero, kailangan din natin sabihin na kapag ganyan nag-i-struggle yung mga local, dapat yung import ang nag-i-step up. Yun nga lang, medyo kinulang itong si Tony Bishop at dalawang sunod na yung talo nitong Barangay Ginebra. At nagkatabla na sila ng record nitong San Miguel Beer. Siyempre, maaga pa nasa eliminations tayo. Pero, kailangan mag-isip-isip na Ginebra kung ito bang si Tony Bishop talaga yung tipo ng import na kayang magdala sa kanila dito sa kampyonato. Medyo nahirapan ang Ginebra doon sa game at nakita natin na medyo hindi maganda ang kanilang naging performance. Umpisa pa lamang natambakan na sila. Sa ngayon, masasabi din natin na yung mga susunod na games ng Ginebra, syempre hindi yan magiging madali. Dahil yung ibang teams ay magkakaroon din ng confidence na lumaban sa Ginebra. At ngayon, syempre, kailangan nang mag-isip talaga si Coach Tim Cone at si Alfrancis Chua kung ito ba talagang si Tony Bishop yung nararapat sa kanila. Syempre, maraming fans ng Ginebra ang gusto si Justin Brownlee ang import. Pero, ang sitwasyon hanggang ngayon, wala pang ruling ang FIBA. At hanggang hindi naglalabas ng ruling ang FIBA, hindi nila pwedeng gamitin si Brownlee. So, kailangan na mag-isip talaga ng Ginebra ngayon kung ano ang gagawin. Kung papalitan ba si Bishop o hindi pa. Mag-iintay pa sila ng matalo ulit bago gumawa ng aksyon. Yan ang aabangan natin sa aksyon ng Ginebra. Okay, sa ngayon mukhang swak na swak itong si Don Trollano dito sa San Miguel Beer. Naka 16 points siya sa first game niya at gaya ng inaasahan ang naging susi dito ay yung magandang blending nila. First game pa lang ni Trollano pero nakita na natin na fit siya dito sa sistema ng SMB dahil ginagamit siya na stretch 4 o kaya yung tira sa labas. Isipin nyo na lang kapag nandyan si Junmar Fajardo sa loob o di kaya nakakuha sila ng isang mas mahusay na import kaysa dito kay Ivan Aska. Itong si Benny Boatwright ay maglalaro na yan next game ng SMB. Ay maasahan natin na mas magiging maganda ang performance nitong San Miguel. Siyempre, lahat ng yan ay nakasalalay doon sa pagbalasa ng tao ni George Gallant. Kaya yan nagawa ni George Gallant na bigyan ng maraming playing time si Trollano dahil nga kulang sila sa tao. Pero ang tanong, paano pag bumalik na ito sila Jeron Teng, si Vic Manuel at yung iba pa, mabibigyan pa kaya ng touches itong si Trollano? Yan ang aabangan natin ngayon. Pero kung mabibigyan ng playing time, ipinakita na ni Don Trollano kung ano ang kaya niyang gawin para dito sa San Miguel Beer. So tignan na lang natin kung paano mag-a-adjust kasi kung titignan ninyo, mukhang ang magiging problema ng San Miguel kapag sila ay kumpleto na, baka makulang sa playing time yung mga players. Actually, nakita na natin pangatlong game na to na nag-struggle talaga ito si CJ Perez. So abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito. At kung itong si CJ Perez kailan mareregay niya yung kanyang shooting touch dahil syempre kinakailangan yan ng San Miguel Beer. Samantala naman, itong import ng San Miguel si Benny Boatwright, next game nandyan na yan. Pero balik tayo dito kay Trollano, mukhang okay na okay yung pagkakuha dito ng San Miguel Beer. At ang magiging susi dyan syempre pagbalik ng ibang players ay kung paano sila lahat i-handle nitong si Coach George Gallant at ng kanyang mga assistant coaches kabilang na si Leo Austria. Para doon sa mga nagtatanong kung ito bang mga bagong PBA teams ay sasali na talaga dito sa liga, mukhang merong isang magiging problema dito na kailangan munang masolusyonan ng PBA. At iyan kasi ay yung mga teams na gusto raw sumali dito sa PBA ay gusto na bumili na lamang ng prangkisa. Diyan magkakaproblema dahil ang gusto ng PBA ay madagdagan ng teams. Pero yung mga kumpanyang gustong sumali, ang gusto ay bumili na lamang. Siyempre, naiintindihan natin kung bakit gusto ng PBA na dumami yung teams. Dahil gusto nila na yung ibang players na hindi naman nabibigyan ng oportunidad na maglaro dahil nababangko lamang dahil kukunti yung koponan, ay makapaglaro sa ibang teams. Pero syempre, kailangan intindihin din natin kung bakit yung mga kumpanya ang gusto ay bumili na lamang kaysa magtayo ng sarili. Dahil syempre, kapag ikaw ay nagtayo ng sarili mong team,
wala kang makukuhang mga top players kaagad-agad. Dahil syempre, poproteksyonan yan ng mga established ng teams. Tignan nyo yung nangyari dito sa Blackwater at sa Terra Firma. Kapag sila ay bumuo ng sariling team, hirap na hirap. In comparison, tignan nyo itong Converge Fiber Xers na binili yung Alaska na kapag buo sila ng competitive na kuponan kaagad. Yun nga lang, tinrade ni Aldin Ayo yung mga top players nila. Pero ibig niya sabihin, kung ikaw ay gagastos sa isang PBA team, ang gusto mo kaagad-agad ay makapagbuo ng isang team na competitive para makaabot sa playoffs at syempre makakuha ng maraming fans. At pag mas marami kang fans, mas malaki ang kikitain ng koponan mo sa pagbenta ng merchandise. Syempre, ang PBA negosyo yan. Yan ang totoo para do sa mga fans. Hindi rin championship ang habol ng mga koponan dyan. Kung hindi syempre, yung revenue dahil malaking ginagastos nila sa pag-maintain ng isang PBA team. So, yan ngayon ang kailangang ayusin ng PBA muna. Samantala naman, pagdating dito sa Rain or Shine Elasto Painters, mukhang medyo wala pa rin pagbabago na mangyayari dahil mukhang gusto raw subukan muna ni Coach Yeng Guiao kung anong magiging sitwasyon dito sa kanilang bagong import. Merong mga trade offers na lumalabas pero mukhang hindi pa interesado itong si Coach Yeng Guiao. Dahil ang gusto raw niyang mangyari ay tignan muna kung itong current combination nila ay sasapat at baka sakali makahabol pa sila sa playoffs. At nakita din natin kung ano epekto kapag healthy ito si Keith Datu para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon, masasabi din natin na iniintay na lang nila ito si Villegas na makarecover at kapag nagkataon, magkakaroon na ng Twin Towers. Ito si Coach Yeng Guiao. So parang ang tinitignan dito ni Coach Yeng ay yung long-term prospects nitong Rain or Shine Elasto Painters. Kapag nagkataon na naging maganda performance nitong si Keith Datu at si Villegas, malamang wala nang trade na mangyayari dyan. Binigyan din nila ng contract extension na 1 year ito si Bobelga. So mukhang hindi muna nila ito ite-trade din. Kung titignan natin ngayon, medyo matangkad na yung lineup nitong ROS kapag nakompleto sila. At syempre pagdating naman dito sa wings at sa guards ay marami sila dyan. So hindi magiging problema ang matchup sa ibang teams. Hindi pa sigurado ngayon kung kailan makababalik si Villegas pero mukhang magiging kapag ito ay bumalik, meron ng mga pang match up nito si Coach Yeng Guiao dito sa malalaking players kontra dito sa SMC at sa MVP group. Dahil dito ito si Coach Yeng Guiao, kaya sabihin pa natin na medyo tagilid sila ngayon dito sa Commissioner's Cup. Ang tinitignan niya dyan ay yung pang long term nilang prospect at kung sakasakali nga na maka fully recover na ito si Villegas at ito si Datu, magiging maganda-ganda ang performance nila kung hindi man dito sa Philippine Cup, dito sa susunod na season ng PBA. Tandaan natin, andyan pa ito si Santi Santillan. Kaya kung dating sa front court lamang, mukhang itong ROS may panlaban na. Happy birthday sa ating taga-subaybay na si Ariel Dazo mula kay Luvel, Kimi Ruth at Angelica Arlu Dazo. At shoutout din sa Soriano family kay Nigel, Mike at Charlotte. At pati na kay Alexa Victorino at sa Lorenzana family. Shoutout din kay JJ Boom, Edia Garcia, Jonald Malyari, kay Romeo Conchada, Joseph Pineda, Junjun Angie, Patpat at P-Boy Matas, Jason Mendoza, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donel Santiago, JJ Boom, kay Enju, Ireneo Salangsang, kay OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Junicio Mercado, Brian Andres, Edwin Carmona Jr., John Patrick Abrea, kay RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Jordan at John Reddy Maranta at Sid Maria, Jonel Alagon at Celino Valles family, Kagawad Katsakino Dukusin at kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.